It's because of how we practice yung breeding namin. We do not do brother-sister mating. Hey, good afternoon. Welcome again to another episode of Purebred War TV, where gamefowl breeders and cockers across the globe gathered as one. In today's episode, we will be going to talk to one of the legend in the gamefowl industry here in Negros Occidental. None other than the DVH & Sons Game Farm. Ako po si Dante Hinlo ng DVH & Sons Game Farm. Magandang hapon sa inyo. Ako po si Paul Vincent Hinlo ng DVH & Sons Game Farm for another episode of Purebred Warrior TV. Who is Dante and Paul Hinlo as a gamefowl breeder? Nagumpisa po ako as a gamefowl breeder ng time ng father ko way back 1980s. Nagumpisa ako natuto how to handle fighting cocks. Natuto kami mag-umpisa mula sa pag-ipon ng mga for breeding materials, ng mga itlog, after may magklase, and then nagmamarking ng mga itlog. At the same time, pag walang klase, natututo ako magpunta sa mga brooder namin dahil noon, nung unang panahon, yung farm namin is dito lang sa likod ng bahay. So, malapit lang, maliit na operation. Doon na tumitingin kami sa mga sisiw bawat wala kaming klase. So hanggang natuto at binibigyan ako ng father ko na si Danilo Hinlo ng mga assignment. Kung paano magpunta ng farm namin, binibigyan niya ako kung paano mag-segregate ng mga manok, selection mula sisiw hanggang sa panglaban natin na manok. Ako po ulit si Paul Hinlo, a third generation gamefowl breeder here sa Negros Occidental. Nag-represent po ng DVH & Sons Game Farm. For me, I consider myself as the continuation to the legacy na binigay ng lolo ko, which is Danilo Hinlo, sa amin. So, I started out as helping my dad sa farm. Tapos nag-full swing ako na tumutok talaga sa manok nung pandemic na time. Before, kina-question ko self ko if mahilig ba ako or what. When the pandemic struck, natuto ako magbenta ng manok. Lahat ng ilang years na mga advice sa akin ni daddy na I thought hindi ko napasok sa mind ko, na-apply ko as a helping hand sa game farm. So, dahil po sa pandemic, marami po akong kaibigan na here in the Philippines na tumatangkilik sa bloodlines namin, as well as nag-expand po kami sa Cambodia, Vietnam, Malaysia, and Indonesia na ng mga buyers po namin. At isa idadagdag ko, ito si Paul, hindi ko ito tinuruan ng pilit. Gusto niyang matuto. Ang nangyari, sabi ko nga sa kanya, it runs in the blood. Ika nga, yung sabi ng iba, dahil nakikita niya from daily or from time to time kung anong ginagawa sa manok at nag-enjoy siya tungkol dyan. At salamat naman at meron ng third generation of DVH & Sons. How did your son, Paul, adapt and learn your way and strategy in breeding gamefowl? Yung sa amin naman ni Paul, bilang isang ama, bilang second generation, pinapaintindi ko sa kanya, hindi lang yung sinasabi natin yung pinipilit ko yung kaalaman ko. Nagba-vice versa kami at sinasabi ko sa kanya yung mga pros and cons na mga how to select materials, how to select bloodlines, how to select the fighting style. Dahil iba't ibang bloodlines, iba't ibang fighting style, iba't ibang way of conditioning. So binabahagi ko sa kanya yung to how he learns the way of DVH & Sons na to handle things sa farm. Like for example, medication, na proper medication, scheduled immunization, scheduled yung padala ng mga siso doon sa taas at saka every now and then talagang nandun kami, tinitingnan namin yung health ng mga sisiw at the same time the way na pagpalaki ng mga sisiw natin para mas matibay
pagdating sa buhay. What distinguishes Dante Hinlo from the rest? As for me, yun nga sabi nila is DVH. The meaning of DVH is destiny, victory, history. Yun ang mini-maintain namin sa farm na tinitingnan ko, sinasabi ko sa anak ko na si Paul na tinitingnan ko na hindi lang pwede na kung ano lang yung makita natin bloodline, i-breed natin. So yung kailangan yung nandun din na yung pinag-umpisahan natin at itutuloy natin ito. Like for example, yung father ko walang chance na makapunta sa US to select some bloodlines na gusto niya. So he purchased locally and then continued breeding hanggang makuha niya yung timplada na gusto niya. So yun nga ang sinasabi ko kay Paul. Sa ngayon is you are very lucky dahil makapurchase na tayo, makapunta tayo sa US from time to time to select some good bloodlines. So yung sa amin, we are assured you sa mga nagtumatangkilik at mga buyers natin from breeding materials up to panabong na manok, we assured you na ang binibigay ng DVH Sons Game Farm is mula health hanggang sabungan at lamang sa panalo. For me personally, what distinguishes DVH and Sons Game Farm from the rest is, I think, consistency. So, tinuruan po ako ni Dad. Dati nung nag-start ako, gusto ko talaga maraming bloodlines eh. But yung father ko, he made me understand na instead of buying a lot of bloodlines, tapos marami ng bloodlines sa farm mo, stick to your bloodlines na lang, tapos ipa-improve mo na lang yung bloodlines na nandyan na sa farm. So, I guess what I'm saying is, nung dati pa, 1990s pa, up to early 2000s, meron na pong DVH Black, Dan Grace, Doms sa amin farm. So, makikita nyo po, I will ma-feature yan sa interview natin. From 2012, meron akong mga old photos ng mga manok po namin ng tatlong bloodlines na yon. Up until now, the same pa rin po yung itsura. Nag-differentiate na lang po ngayon from the previous kumbaga pa models is yung body configuration. Iba na yung hipo ngayon, iba na yung height, but deep inside, same bloodline pa rin po. Wala pong halong infusion na kahit outside blood ni isa. Sir, can you tell us the history of DVH Game Farm on how your late father started breeding? Nag-umpisa ko yung CDV8, which is Danilo Hinlo, nag-umpisa since college. Yung kaibigan namin dito na isang naka-governor dito sa atin, sabi sa akin na, Dan, yung father mo nung una, nang nag-aaral pa ng college, is may manok na dun sa dormitory niya. So, dun siya nag-umpisa, bumibili siya ng mga manok nung una, at the same time, kinanda niya at sa kalinala, tinutupada niya doon sa Manila pa, long time ago. So doon siya nagsimula at he loves to breed fighting cocks. What struggles did you had at first when you took over DVH Game Farm? Yung una po, nakita ko na pag nag-struggle ako nung pag-take over ko na namatay yung father ko. As a farm manager ako nung una. Secondly, ako na ngayon yung may-ari. So, doon ko nakita yung responsibility at saka yung mga asikasuhin mo yung mga tao mo una. At the same time, nandun na sila for how many generations sa father ko. Dahil yung father ko nag-breed noon na I think 50 years or 60 years ago na. So, ilang decades na nagbe-breed. So, yung mga tao na nandun is mga kasamahan na natin mula pa nung una. So, yung may mga struggle kaming nagawa doon is mga facilities na inayos ulit. At the same time, how to handle people for the new management. Ika nga. So, yun ang mga struggle at
At the same time, yung mga breeder, yung mga buyers, sabi ng iba, baka ibang bloodline na yung pinasok namin. So, hindi kami nagpasok na ibang bloodline. Nag-try kami ng ibang bloodline, ibang line yon. Pinakonsentrate ko yan kay Paul. Yung sa original na DVH and Sons Game Farm, nandun pa rin yun ang minimaintain natin. So for me, when I helped my father full-time nung pandemic, kino-compare ko yung ways ng farm namin as compared to others. Actually, I'm very lucky na nung time na nagkahilig na ako sa manok, maganda na yung farm namin. Dahil po si dad yung nagmamanage, no? Nakita ko lang, medyo same pa rin yung mga manok namin, same bloodlines. Yung binago ko lang, I would say, is yung body configuration and height. Yan lang yung in-adjust ko sa farm po namin. What principles do you practice that made you one of the successful breeder in the Philippines? Yung DVH and Sons practices, number one is proper selection. How to select good bloodlines, winning bloodlines na mini-maintain natin. Number two, kung paano alagaan yung mga sisiw na they are healthy. Number three, mini-maintain natin siguro yung tawag natin dyan na every month na delousing ng manok natin at saka deworming. Kung sa baga, tinitingnan natin na from time to time, yung schedule talaga yung sinusunod natin sa atin farm para hindi magka-problema sa bandang huli. One of the ways na kung paano yung DVH and Sons Game Farm naging successful is yung honesty namin sa mga clients namin. So, kung ano po yung hinahanap po nila, we try our best na i-accommodate po sila. And then pag nag-order po sa amin ng mga manok, we make it a surefire way na quality yung ibibigay namin sa kanila. Because po, yung tinuro ni dad ko, tapos tinuro sa akin, yung pera, madali makita. Pero yung pangalan, isang mali mo lang, masisira yung pangalan mo. Yung success po namin, there are different kinds of successes eh. If we are to talk about success sa clients po namin, I guess yan po, honesty, yung pinapractice po namin. Can you name a famous breeder who was there when you were starting a breeding career? Yung isang tinitingnan ko na American breeder, yung bloodline niya, pinadala niya dito sa Pilipinas, si Dan Gray. Dan Gray, may pinadala siyang manok kay Mr. Jun Santiago. At the same time, nakakuha kami doon ng mga winners. Ang tawag nila is Dan Gray Roundhead. And maybe just a little bit of claret. Nalaman yon sa loob, no? Nalinaban sa international at nag-champion si Dan Gray doon at si Jun Santiago. So doon kami nakakuha ng mga roundheads namin at dinugtong natin yan sa mga old line roundhead which is Jimmy East, Billy Abbott, Bobby Shepherd, that time. Maraming roundheads at saka nailagay ito yung Dan Gray na which is sabi ng father ko sa akin is before he died is wag mo walain yan kahit anong mangyari because yan ang nagbibigay ng cutting ng manok natin. Hanggang ngayon na full blast yung production natin dyan. May binibreed din kaming crosses yan pero karamihan ito is the pure ones yung binibreed natin. So yun ang isang nagtulong at nagbigay din ng pangalan ng farm as of now. What keeps your signature line vigorous and competitive? So, isang farm practice po natin sa breeding ng DVH and Sons Game Farm. Actually, that's a very good question, sir, no? Paano ma-maintain yung vigor ng mga manok namin since way back early 2000s pa hanggang ngayon? So, I would say it's because of how we practice yung breeding namin. We do not do brother-sister mating, which is an example of thorough inbreeding. Meaning to say, so yung ginagawa po namin, dahil po marami po kaming mga pagpipilian ng mga stocks, we create families of Dan Grays. So right now, sir, yung mga pens po namin, may
10, for example lang ito, may 10 pens kami, lahat po yan na pens, dedicated po sa Dungray Roundhead lang na proliferation po. So, yung for example, yung pinapractice po namin dito sa farm is Dungray to Dungray, but same bloodline, but magkalayo na family, like cousins na. We do not do brother-sister mating or closely related na mating. So, in that sense, mamaintain mo talaga yung vigor ng manok because you can breed them, parang almost parehas sila yung itsura. At the same time, hindi ma-affect yung vigor nila. Yung sa mga bloodline is to solidifies the bloodlines dito sa DVH and Sons Game Farm. As pinag-aaralan namin ng malalim kung paano yan yung galing dyan. Hindi lang pwede palabasin natin yung kulay, nandyan yung traits, ugali ng manok, at saka yung fighting style, at saka yung body structure niya, yung tayo niya, yung pinanggalingan niya. Yun ang hinahanap natin doon na hindi mawala yung bloodline na yan. At the same time, they are competitive. It's because we are selecting how to yung magaling at maayos yung labas na kung ilaban mo, malaking chance na manalo. Hindi lang ako na parang lumaban lang siya. Yung kailangan meron siyang pagkakaibang palo na sabihin mo talagang papatayin yung kalaban. So, yun ang mga pinagtutunan namin ni Paul na talagang i-maintain natin sa bloodline ng manok natin para to continue the legacy of DVH and Sons. What lines cross best with your DVH signature line? Yung bloodline natin dito is number 1, Dungray Roundhead, which is best cross to sweaters, hatches. Number 2, the blacks, which is the blacks is the famous DVH and Sons blacks because yung father ko talaga nagawa ng paraan how to mate these blacks and to propagate and continue this bloodline up to now. Pwede natin makross sa dome, pwede natin makross sa hatches. Ang isa natin doon is sa mga dome, binibreed namin sweater, roundhead, at saka blacks. Marami yung mga bumibili sa atin na mga black dome. At saka meron naman nagbumibili sa atin at nag-order ng simple na dome mating lang. So, yun ho, yung mga bloodlines na pwede natin mapagsama-sama ho sa kanila. How do you manage your farm and game fowl effectively? What I do to manage the farm effectively, bumibisita po ako once or twice a week doon sa Don Salvador Benedicto. And here sa farm po natin, sa breeding area po natin sa Manapla, ay may kita habit na pumupunta dito kahit once a week lang. Meron po kami sa DVH and Sons yearly record from start sa January hanggang end ng December kung ano po yung mga ginagawa. Parang routine na lang po para sa amin. Importance dyan is daily monitoring. We have our farm managers from both here sa Manapla and doon sa Don Salvador Benedicto. So sometimes, dahil po medyo erratic yung weather doon, nagre-report po sila sa akin. You have been visiting farms from abroad. What experience could you share with us? Yung tungkol sa mga farms dun sa US, may nakita ako na mga the same din yung practices sa atin. Yun lang ang mahirap sa kanila dun is wala silang manpower masyado. So we are advantage na dito sa Pilipinas, may mga katulong tayo na mga pinsan natin, relatives natin na iba. May mga farm workers tayo na tumutulong sa atin how to maglinis ng farm, mag-selection ng mga manok natin, magsalpok. Doon bihira sila magsalpok din ng manok. Number 1 yon. Number 2, hirap din sila sa manpower doon. So, yun ang nakikita kong advantage ng dito sa Philippines mag-breed ng mga fighting cocks compared doon sa kanila. Yun lang ang kagandahan doon sa US sa mga kaibigan natin breeder is they have a 4 season sa whole year round. Winter,
summer, spring, and fall. So, sa tingin ko, is isang nakatulong doon sa kanila how to disinfect and sanitize sa farm nila na hindi masyadong dinadapuan ng sakit. That's number one. Meron akong isang breeder nga doon sa Amerika, sinabi sa akin hindi siya nagbibigay ng immunization. So, iba't ibang breeder, iba't iba yung practices. So, yun nakita ko, may mga pagkakaiba both sides, no? Sa US na breeder, yun lang, we can get those materials sa kanila na mga solid lines kung may kailangan tayo. So, meron din sila doon, mapuntahan natin. Straightforward question. What's your winningest line up to date? The winningest bloodline for us to date, I would probably say with confidence, the Dan Gray Roundheads. We are famous for the blacks and our doms. Pero yung nilalaban talaga ng DVH and Sons na si Dad tapos si Lolo are the Dan Gray Roundheads. Iba yung cutting. Iba talaga yung cutting. Yung black, you could get aggressiveness from that. Dom, makakuha ka ng smartness, fighting style, maganda. Pero yung Dan Gray, ibang level yung cutting. Yung doon, tungkol doon, about the winningness bloodline, meron iba't iba. Hindi mo ma-predict all year round. Meron yung sa Luzon, iba yung fighting style na hinahanap. So, kinukuha nila yung manok natin. Iba naman doon sa Mindanao. Yung mga gusto naman ng mga blacks at saka mga domes. Yung mga buyers namin from abroad, ang karamihan binibili is yung blacks at saka dome. Yung dalawang lahi na yan. So, iba-iba. Hindi namin yun sa ma-predict. Unpredictable yung mga buyers as of now. What are the points you can share in selecting mainstay broodstag, broodcock, and hens? For me, in a proper selection, the way DVH and Sons selecting brood fowls, yun ang tinuturo ko kay Paul. Yung gusto ko, kahit magkapatid sila, yung gusto ko yung pagkakaiba. Siya yung dahil minsan may 6 ako maiipon. Meron talaga dyan 1 o 2 na nasa tingin ko yun ang maayos. The same bloodline sila. Blood composition, the same. But meron talagang, yung iba magpipintas ka, yung itong 2 maaayos. So yung iba, hindi mo naman alam, yung iba na hindi mo napili, minsan binibili sa amin, binibreed, tumatawag. Sir, ang gagaling ng mga anak. Ang mga anak halos nananalo. So dahil the same bloodline sila, but in the naked eye ng tao, makikita mo naman kung yung parang paborito mo kung magpili ka ng bloodline. Same bloodline, iba-iba lang yung minsan yung hugis at saka feeling mo kung ano yung gusto mo sa mga. To our breeding patrons who wish to start breeding, what can you advise them? So una-una yung mag-uumpisa ng pagmamanok is kailangan natin maghanap ng magagaling at maaayos na bloodline sa mga credible na mga tao, na mga breeders na meron silang lahi na gusto ninyo. That's number 1. Number 2, meron kayong lugar na mapapaglagyan ng manok. At number 3, meron kayong time at gagastos sa farm nat. Ipapatayo ninyo. What I would advise para sa mga gustong sumabak sa larangan ng sabong is para sa mga baguhan, wag po kayong maghinayang bumili ng quality na bloodlines. Yung mga materials po natin, pag sinabing 45,000, 55,000, 65,000, yan po yung pinakamurang gastusin nyo sa farm ninyo. Sa totoo lang. There are a lot of interviews that could attest to that. Mag-start ka. For example, hindi naman lahat na mahal is magaling. That is correct. But you can be assured if makahanap ka ng trustworthy na breeder, pag bumili ka sa kanila ng trio, sigurado po, yan po yung makukuha yung manok. Pag sinabing Dan Gray Roundhead, pag na-breed mo yan, Dan Gray to Dan Gray, yung labas niyan, almost carbon copy. That's what you call an honest breeder. So if you want to succeed in the sport, wag po kayo maghinayang mag-invest ng konti. So, yan lang po yung advice ko para sa mga gustong mag-start. Do you think this Purebred War magazine can help our sprawling industry?
Sa tingin ko sa iyo sir, about this digital magazine, malaking maitulong sa gustong magmamanok mula sa overseas worker natin, OFW, doon sa mga ibang bansa natin, sa mga seaman natin, at sa gustong magmamanok at to educate themselves. Dahil ito yung mga advices at saka yung maririnig nyo personally galing sa amin. At isa itong panibagong maitulong sa inyo na makikita ninyo ito yung digital magazine natin. For me, ang Purebred Warrior magazine, malaking tulong po yung digital nila na pinapalabas through social media, no? First of all, yung makapakinabang nito is yung mga Filipinos abroad. That's number one. And number two po, sir, marami po tayong mga Asian na mga brothers and aficionados in the sports like the Cambodians and Vietnamese na nagwa-watch ng YouTube or sa Facebook nagbabrowse. Ma-educate po natin sila sa way naman po ng pag-breed dito sa Philippines. It would be very easy for the subscribers na mag-check na lang through the Facebook or sa isang link na mababasa na lang as compared na bumili talaga sila ng hard copy, for example. Sa mga kaibigan ko at sa mga fellow magmamanok, ito ho yung isang tangkilikin ho natin. Ito yung digital magazine dahil isa ito makatulong sa atin. Abangan ho natin ito. Firstly, I would like to thank Sir Mar, the publisher of Purebred Warrior magazine, for giving yung mga sabongeros the chance to easily get information from this digital age through his digital magazine. No? Yan po, I would also like to thank yung mga subscribers ng Purebred Warrior na tumatangkilik sa programa na ito. Again, this is Paul Hinlo and Dante Hinlo of DBH & Sons Game Farm bringing you Purebred Warrior Sabong Magazine. Thank you mga ka-warriors!